Aminado ang ilang sundalo na nakikipaglaban sa Maute Group na mas hirap sila sa urban warfare kaysa sa pakikipagbakbakan sa bundok at gubat. Ang mga teroristang Maute, malalakas din daw ang armas at bihasa sa labanan. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Di basta-basta ang kalaban ng mga sundalo sa Marawi. June 9, Day 18 ng bakbakan. 13 sundalo ang patay, 50 ang sugatan at isang nawawala sa matinding sagupaan sa bahagi ng Mapandi. Nakaharap noon ni Second Lieutenant Kim Martal ang isang kalabang tingin niya ay isang dayuhan. Medyo malaki yung katawan niya, tapos yung pagkaputi niya, kakaiba, hindi katulad sa normal na Pinoy. Parang somewhat Caucasian yung mga... Dati nang sinabi ng militar na ilang dayuhang may kaugnayan sa mga teroristang ISIS ang kabilang sa mga kalaban. Malalakas ang armas at bihasa raw sa labanan ang mga Maute ISIS. Hindi sila yung basta lang ni-recruit. Mapapansin mo rin talaga na marunong silang mag-occupy agad. Kaya na agad nilang maka-react. Di gaya sa mga karaniwang bakbakan sa mga bundok at gubat, di hamak daw na mas hirap sila sa urban warfare dahil nagtatago ang mga kalaban sa mga istrukturang konkreto at di basta natitibag ng mga bomba at bala. Pero sa tinagal-tagal ng bakbakan, malaking bahagi na rin ng Marawi ang nawasak. Mga gamit at sasakyang hindi na mapapakinabangan, mga gumuhong negosyo at tirahan. Nadamay rin ang mosking ito. Kalunos-lunos din na nagkalat sa ilang bahagi ng lungsod ang ilang buto at bungo ng tao. Literal na ghost town ng maituturing ang Marawi City. Gayunman, sabik nang umuwi roon ang mga bakwit. Batid man daw ito ng Malacanang, mas makabubuti pa rin daw na hintayin matapos ang tuluyan ng bakbakan at ang clearing operations para matiyak na wala nang matitirang terorista o bomba sa pagbawi nila sa Marawi. Ivan Mayrina, GMA News.